Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Wala pang sagot ang Malacanang sa issue. Nauna nang naugnay si President BBM sa issue ng paggamit ng cocaine. Pero noong campaign period, sumalang ito sa drug test at pinabulaanan ng issue. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Sinabi yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa harap ng higit 50,000 katao sa Candlelight and Prayer event sa Davao City, Linggo ng gabi, January 28. Sa kabuuan ng kanyang talumpati, bakas ang sama ng loob sa dating Pangulo ng Pilipinas kay ngayong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y sa gitna na rin sa issue ng ICC investigation sa Duterte drug war na napabalitang nakapasok na sa Pilipinas. Pero sa kanyang televised speech, no chill si FPRD at ibinuking si PBBM. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Nag-aalangan pangaraw ang dating presidente na aminin ito sa publiko dahil tiyak na magdudulot ito ng pagkakahati-hati na naman ng mga Pilipino. Noong 2022 elections, landslide victory si Marcos Jr. na mahigit 31 million ng mga boto. At kung huminto na ba sa sinasabing bisyo si BBM, ngayong siya na ang Pangulo? Saan ni Duterte? That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Yan. Nauna nang naugnay si President BBM sa issue ng paggamit ng cocaine. Pero noong campaign period, sumalang ito sa drug test at pinabulaanan ng issue. Ngunit, ngayong kinumpirma ng dating presidente ng Pilipinas ang pagkakadawit sa ilegal na droga ni Marcos Jr., may babala ngayon si Duterte. Ikaw pumapasok kayo
ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Wala pang sagot ang Malacanang sa issue.